Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na Mine. Ngunit bago natin ito simulan ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang sundalong nagngangalang Mike, habang siya ay nag-goodbye sa kanyang nobya sa airport, at siya ay sumakay sa isang chopper para sa kanilang misyon. Sa sumunod na eksena, si Mike at kasama nitong si Tommy ay matyagang naghihintay sa kanilang target sa gitna ng desyerto. Si Tommy ay madaldal habang si Mike naman ay medyo seryosong tao. Napansin nila ang ilang mga tao sa di kalayuan, at mga sasakyang armado naman sa kabila. Ang target nila ay isang lalaking terorista na nagngangalang Said Asif. Habang pinaplano nilang simulan na ang pagpatay dito, napagtanto nilang ang grupo ay nagtitipon para sa isang wedding ceremony, at ang target nila ay ama ng ikakasal. Lalo pang naging komplikado ang mission dahil nahaharangan ang kanilang target. Inutusan si Mike sa isang voice call na tirahin na rin ang groom upang tamaan lang ang target, ngunit hindi niya maatim pumatay ng isang inesenteng tao. Kaya nagsinungaling si Mike sa command center na nawala ang target. Samantala, agad na umalis ang target habang si Mike at Tommy naman ay napilitan na ring umatras. Habang tumatakbo, nasira ang kanilang GPS sabay nagtago muna sila. Sa mga sandaling iyon ay hinahanap na sila ng mga terorista. Mabuti na lang ay binaril ni Mike ang kabilang bundok upang makalikha ng distraction nang sa ganon ay hindi sila mahanap ng mga kalaban. Pagkatapos, inirekomenda ng dalawa ang evacuation mission, ngunit tugon sa kanila ay kailangan muna nilang tawirin ang desyerto na aabot ng 5 oras upang makarating sa isang bayan, kung saan dito sila kukunin ng chopper. Naglakad sila sa gitna ng matinding init ng panahon at sinalubong ang sandstorm. Habang naglalakbay, si Tommy ay nagkwento na naman tungkol sa kanyang anak. Nang makita niya si Mike na tahimik at para bang may iniisip, kinumbinsi niya itong magsabi rin ng mga kwento niya. Ikinwento ni Mike kung paano siya magpopropose ng kasal sa kanyang kasintahang si Jenny. Tinawanan naman siya ni Tommy sa bagay na ito. Ngunit binigyan niya rin ito ng payo na ang buhay may asawa ay medyo mahirap at sinabing hindi ito parang isang kanin na malamig na kapag isinubo mo ay panis na pala. Habang tumatagal ang kanilang paglalakad ay patuloy pa rin silang nagkikwentuhan nang biglang may isang bagay ang nilipad ng hangin patungo sa kanila. Ito pala ay isang babala at naalala ni Mike ang kwento na mayroong 33 milyong landmines ang inilagay sa desyertong kanilang nilalakaran sa nakalipas na 4 na dekada. Inassure naman sa kanya ni Tommy na kwentong barbero lang ito upang matakot ang mga kalaban, ngunit si Mike ay tila hindi mapalagay at kinakabahan. Matapos ang ilang sandali, sa di inaasahang pagkakataon ay isang tunog ang narinig at biglang sumabog ang kinatatayuan ni Tommy. Bahagyang nabingi si Mike at humakbang siya patungo kay Tommy para tulungan ito, ngunit sa paghakbang niya, ay naramdaman at narinig niya naman ang isang tunog. Dahil dito, nanigas siya sa sobrang takot at hindi na gumalaw pa. Makikitang nakaligtas naman si Tommy sa pagsabog, ngunit ang kanyang mga binti ay naputol na dahil sa malakas na pagsabog. Sumigaw si Tommy sa sobrang sakit, samantalang si Mike naman ay nakatapak pala ng isang landmine na kung igagalaw niya ang kanyang binti ay maaari itong sumabog anumang oras. Tinurukan ni Tommy ang binti niya ng morphine upang mabawasan man lang ang nararamdamang sakit. Pagkatapos ay sinubukan niyang kunin ang radyo, subalit ramdam niya pa rin ang hapdi sa kanyang binti. Hindi naman matiis ni Mike na makita ang paghihirap ng kanyang kasamahan, kaya inisip nitong humakbang upang tulungan si Tommy. Subalit pinigilan naman siya ni Tommy na gawin ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang baril at pinutok sa kanyang ulo upang tapusin na ang kanyang paghihirap. Labis na naguguluhan si Mike at ngayon, siya ay na-stuck na sa desyerto ng mag-isa, at hindi man lang makagalaw sa kanyang pwesto. Dahil napagod na siya sa pagtayo kaya lumuhod muna ito, naisip niyang kailangan niyang makuha ang radyo na nasa tabi ni Tommy. Kaya gumawa siya ng paraan, itinali niya ang sintas ng sapatos sa kanyang palakol, upang abutin ang bag ni Tommy. Matapos ang ilang pagsubok na kuhanin ito ay sa wakas ay nagtagumpay si Mike. Ganun pa man, nang makuha niya na ito, lobat na pala ang battery at ang extra battery naman ay nasa katawan ni Tommy. Nalungkot si Mike ngunit hindi siya nawala ng pag-asa, at nag-isip pa siya ng panibagong plano. Nilabas niya kanyang mga gamit at sinubukang i-charge ang radyo sa pamamagitan ng solar power.
Mabuti na lang at napagana niya rin ito at nakontak niya rin sa wakas ang kanilang headquarters. Nag-request siya ng agarang evacuation ngunit sinabi sa kanya na hindi makakapunta ang rescue chopper sa kinaroroonan niya dahil sa sandstorm na paparating. Ayon din dito ay darating ang chopper sa loob pa ng 52 hours. Nadismaya si Mike sa bagay na ito, pagkatapos ay nagmungkahi sa kanya ang kanyang superior na subukan itong maghukay ng kanal at lumundag dito, para nang sa ganon ay hindi masyadong mapinsala ang kanyang katawan sa pagsabog. Subalit nagpa siya si Mike na hintayin na lang hanggang sa dumating ang rescue. Samantala, makalipas ang ilang oras, isang mapaminsalang sandstorm ang papalapit sa kanya, nagawa niya namang pigilan ang sarili sa paggalaw kahit na napakalakas ng sandstorm. Nang matapos ito, napansin niyang tinangay ng sandstorm ang katawan ni Tommy malapit sa kanya kaya nagawa niyang makuha ang battery. Ngunit sa kasamaang palad, ang radyo naman ang napunta sa malayo. Kapag sinuswerte ka nga naman, pagkalipas ng ilang oras, naubusan na ng tubig si Mike at unti-unti na rin siyang nanghihina at nawawalan na ng pag-asa. Dahil dito ay sinubukan niya nang tapusin ang kanyang paghihirap at itinutok nito ang kanyang baril sa kanyang ulo. Pagkatapos ay napansin niya ang isang lalaki na naglalakad ng zigzag patungo sa kanya. Sinubukan ni Mike na warningan ito patungkol sa landmine, ngunit tila ba pinagtitripan lang siya ng lalaki. Paglapit nito sa kanya ay sinabi nito na magpatuloy lang sa paghakbang pagkatapos ay kinuha niya ang lalagyan ng tubig ng sundalo sabay umalis na ito. Sa sobrang pagkauhaw, di na napigilan ni Mike na inumin ang kanyang sariling ihi. Sa di kalayuan ay napansin niya naman ang isang batang babae patungo sa kanya para ibigay ang container na may laman ng tubig. Pagkatapos ay agad na ininom ito ni Mike at sa wakas napawi na rin ang kanyang uhaw. Maya-maya pa ay iniabot sa kanya ng bata ang isang toy soldier, at ipinakita niya kay Mike na huwag siyang matakot humakbang at magpatuloy. Sinabi naman ni Mike na hindi niya pwedeng gawin ito at nakiusap kung pwede ba nitong kunin ang radyo, subalit hindi naman siya naiintindihan ng batang babae, kaya napasigaw si Mike na ikinatakot naman ng bata. Sa paglubog ng araw sabay naman ang paglamig ng temperatura, kaya nagpaapoy si Mike para magpainit, samantala, nakakarinig siya ng mga tunog ng mababangis na hayop, pagkatapos ay tinignan niya ang picture ng kanyang kasintahan upang malibang siya. Pinanood niya rin ang video ni Jenny habang sinasabi nito na handa itong maghintay kay Mike, kaya kailangan niyang bumalik ng buhay anuman ang mangyari. Nagsimulang maging emosyonal si Mike, natatakot siya na baka hindi niya na muling makita ang kasintahan niya. Maya-maya lang ay inantok na si Mike sa sobrang pagod. Ngunit napansin niyang pinapalibutan na pala siya ng mga mababangis na hayop, sinubukan niyang takutin ito ng baril pero hindi ito umalis at kinuha ng mga hayop ang bangkay ni Tommy. Isa sa mga hayop ang lumapit sa kanya, subalit ginamit niya ang kanyang flashlight at binaril ito, natapakan naman ng isa sa mga ito ang landmine at sumabog ito. Dahilan para matakot ang ibang mga kasamahan nito. Pagsapit ng umaga ay bumalik muli ang lalaki sa kanya. Sinabi niya kay Mike na sobrang swerte nito dahil nagawa niyang makasurvive sa sandstorm at sa mababangis na hayop sa gabi. Muli rin siyang nagmungkahi kay Mike na humakbang na, subalit hindi pa rin sumunod si Mike. Sinabi ni Mike na marahil alam na niya ang lokasyon ng mga landmines dahil lagi siyang naglalakad dito. Sumagot naman ang lalaki na hindi niya alam kung saan nakapwesto ang mga bomba. Naglalakad lang daw talaga siya ng pazigzag dahil mas safe daw ito kesa maglakad ng diretsyo. Nakiusap naman si Mike na abutin ang radyo, pumayag naman ang lalaki at iniabot ito kay Mike. Pagkatapos ay umalis na rin ito. Sa pagtingin ni Mike sa kanyang relo ay napagtanto niya na mayroon pa siyang 24 hours bago dumating ang rescue. Samantala, dahil sa sobrang hirap ng kanyang pinagdadaanan ay nagsimula na siyang mag-hallucinate at nakita niya si Tommy na gising at bumangon. Si Tommy ay minotivate si Mike at sinabing makakaligtas siya dito ng buhay. Sa paglubog muli ng araw ay naalala ni Mike lahat ng pagkakamali niya sa kanyang buhay. Nagsisi na rin siyang iniwan ang kanyang kasintahan para sa misyong ito. Muli, pinalibutan na naman siya ng mga mababangis na hayop. Pinagbabaril naman sila ni Mike sa dilim at nagpaputok kung saan-san hanggang sa umalis sila. Pagsapit ng umaga, nakita niya ang mga hayop na binaril niya ay nakahandusay sa tabi niya. Si Mike ay matatag na natiis ang 45 hours na walang pagkain sa gitna ng kawalan.
Kalaunan ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang senior, at sinabi sa kanya na darating ang rescue team sa loob ng 17 hours, sinabihan siya ng senior na tatagan niya pa at magtiis pa ng ilang oras, ngunit sumagot si Mike na hindi niya nakayang maghintay sa ganoon katagal, pagkatapos ay sinabi sa kanya na mayroong gustong makipag-usap sa kanya. Narinig niya ang boses ni Jenny, at humingi ng tawad si Mike kay Jenny sa pag-iwan nito sa kanya at sa lahat-lahat ng nagawa niya. Kasabay nito ay nag-hallucinate siya na nasa harap niya si Jenny na nakaupo sa sopa. Sinubukan niyang abutin ang kasintahan ngunit wala na itong lakas, babagsak na sana siya nang bigla siyang sinalo ng lalaki. Ginamot nito ang mga sugat niya at nagkwento ito nung panahon nang siya rin ay nakatapak ng landmine at naputol ang isa niyang binti. Sinabi niya kay Mike na ang mawala ng binti ay parang nawala na din ang lahat sayo, gayunpaman ang sakit ng pagkawala ng binti niya ay tuluyang napawi, mula nang magkaroon siya ng asawa at mga anak. Sinabi niyang anuman ang mangyari sa ating buhay, dapat tayong magpatuloy. Nagpasalamat naman si Mike sa lalaki sa kabutihang loob na ipinakita nito sa kanya, pagkatapos nito ay umalis na ito kasama ang kanyang anak. Ilang sandali pa ay nagsimulang mag-hallucinate muli si Mike, nakita niya ang mapang-abuso niyang ama na binubugbog ang kanyang ina. Nakita niya rin ang masasayang sandali kasama ang kanyang nobya. Sa mga sandaling iyon, narinig niya mula sa radyo na ang rescue team ay papunta na, at nais nilang malaman ang eksakto niyang kinaroroonan. Kinuha niya ang flare, ngunit bago niya pa ito magamit, ang mga terorista na humahunting sa kanya ay nakita na siya, sinimulan siyang barilin ng mga ito at tinamaan nila ang isang landmine na medyo malapit kay Mike, na nagdulot naman ng pagkawala ng flare na hawak ni Mike. Sinubukan niyang gumanti ng putok pero nanghihina na siya, ngunit nang maalala niya ang kanyang kasintahan, nagbigay ito sa kanya ng lakas ng loob. Bumaril siya sa buhangin at nag-trigger naman sa pagsabog ng landmine at lumikha ng usok. Ginamit niya ang pagkakataong ito at kinuha ang sniper rifle sabay binaril ang dalawang terorista. Subalit ang problema naman ay hindi niya na maabot ang flare. Naalala naman ni Mike ang mga sinabi ng lalaki na kailangan niyang magpatuloy. Kaya sinubukan niyang humakbang ng kaunti ngunit walang nangyaring pagsabog. Dito niya napagtanto na ang natapakan niya ay isang lata lang pala na naglalaman ng isang laruan. Hindi niya maipaliwanag ang lubos na pagkatuwa sa kanyang puso, napagtanto niyang ang takot niya lang pala ang pumipigil sa kanya simula pa nung una. Labis siyang naiyak at pagkatapos ay pinaputok niya na ang flare sa itaas sabay nahiga at nawala ng malay. Kalaunan ay dumating na ang rescue at sa wakas ay nakauwi na rin siya pagdating sa airport, naghihintay si Jenny sa kanya na labis ang kasiyahang nararamdaman, bago niya ito yakapin. Lumuhod siya sa harap ni Jenny tulad ng ginawa niya sa desyerto, pagkatapos ay nag-propose na siya ng kasal at nag-promise na hindi niya na ito iiwan pa. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.